Brother Elec, ito po ang una pong katanungan ko po. Ligtas po ba ang mga mananampalataya o mga miyembro po ng isang iglesia kung ang kanilang paniniwala ay tao si Kristo? Subalit, tagapagligtas at Panginoon din ang turing nila kay Kristo. Sagutin ko na muna yung isang tanong mo na yan, ano? Ligtas ba ang miyembro ng iglesia ang paniniwala ay tao si Kristo? Naniniwala sila na si Kristo'y tagapagligtas at Panginoon. Pero ang paniwala nila si Kristo'y tao, ligtas ba sila? 17:5 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kaniyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ayon sa salita ng Diyos, ang taong tumitiwala sa tao ay kasumpa-sumpa. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Pagdating sa kaligtasan at sa tagapagligtas, hindi ka dapat magtiwala sa tao kung tao si Kristo, tapos paniwala mo tagapagligtas, maililigtas ka ba ng taong Kristo? Kaya nga si Pablo, ang pinaniniwalaan niyang Kristo, hindi tao. Basahin natin ang Galatia 1:10. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo, sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ang ebanghelyong pinangangaral ko, sabi ni Pablo, hindi ko tinanggap sa tao, hindi tinuro sa akin ng tao, tinanggap ko kay Kristo. Di hindi tao si Kristo na nagturo ng ebanghelyo kay Pablo. Sabi niya kasi hindi niya tinanggap sa tao, di tinuro sa kanya ng tao. Ang tinanggap niya kay Kristo, di hindi tao si Kristo. Alam kasi ni Pablo na kasumpa-sumpa ang tao na magtitiwala sa tao pagdating sa kaligtasan. Kung halimbawa ikaw magtitiwala sa kapwa-tao, pera lang, okay lang yun. Pinagtiwala mo yung bahay mo, negosyo mo, okay lang yun. Pinagtiwala mo yung asawa mo, okay lang yon. Kung tiwala ka talaga pero ingat ka rin. Meron nabalitaan ko, hari walang tiwala sa mga sundalo niya Ang ginawa niya, yung reyna niya, pinagawa niya ng disusi na panty na bakal. Para pag alis niya, sususian niya. Wala siyang tiwala. Babae lang yun, hindi niya maipagkatiwala sa sundalo niya kung ba, pagtitiwala mo pera mo sa mga negosyante o sa bangko, okay lang yun. Pero merong bangko, nagsasara, mawawalan ka ng pera. Diba? Pwede namang ipagtiwala yung salapi sa tao, pwede ipagtiwala yung bahay sa tao, kaya nga may mayordomo, may katiwala. Pero pagdating sa kaligtasan, sa kaluluwa, hindi tayo dapat nagtitiwala sa tao. Kung si Kristo'y tao, di magiging kasumpa-sumpa ka. Pero ang Kristo'y hindi tao. Sabi ni Pablo, hindi ko tinanggap ang ebanghelyo sa tao, hindi itinuro sa akin ng tao, tinanggap ko sa pahayag ni Hesukristo. Sabi niya, hindi tao si Kristo, kapatid. Ano ba si Kristo? Nagkatawang tao, Diyos yun, anak ng Diyos, galing sa langit, galing sa sinapupunan ng Ama. Yun ang dapat na paniniwala natin. 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Mag-aral ka ng lohika, kapatid. Sabi sa Biblia, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak ang nakakita, nagpapakilala. Kung tao si Kristo, ba't naman sasabihin walang taong nakakita kailanman sa Diyos?
Tao pala si Kristo, nakita nga ni Kristo. Ba't sasabihin ng Biblia, walang nakakitang tao sa Diyos? Kaya sinabing walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Si Kristo ang nakakita. Kasi hindi nga tao si Kristo. Mag-aral ka lang ng logic, matututo ka ng totoo Halimbawa, sinabi sa Biblia, walang tao na hindi nagkakasala. Nagkasala ba si Kristo? Hindi. Tao ba yun? Wala nga taong hindi nagkasala Sabi ng Biblia. Basahin natin sa 8:46 ng Hari. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Walang tao na di nagkakasala. Si Kristo nagkasala ba? Hindi. Hindi tao. Kasi kung tao si Kristo, sasabihin ba ng Biblia walang tao na hindi nagkakasala? Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Nakita ni Kristo. Sasabihin ba ng Biblia na walang taong nakakita sa Diyos kung si Kristo'y tao, nakita ni Kristo ang Ama Di ba? Kaya maling paniniwala yan. At pagka mali ang paniniwala mo kay Kristo, hindi ka maliligtas, kapatid. Galatia 5:19. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito, pangangalo niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Kasama pala dun yung mga hidwang pananampalataya o mali. Yung salitang hidwa sa Tagalog, mali ang kahulugan. Erroneous faith, hidwang pananampalataya. Aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Di pala makakarating sa kaharian ng Diyos yung may maling pananampalataya. Ayon. At yung may maling pananampalataya, ipinapatakwil ng Diyos yun sa iglesia. 3 Gs ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Pag mali ang pananampalataya, ipinapatakwil. Kasi hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kay Kristo ka pa nagkamali na tagapagligtas, lalo kang walang pag-asa sa kaligtasan, kapatid. Yun ang sagot ko. Salamat po, Brother El. Salamat sa Diyos. At mula po dito sa Milagrosa, Calamba City, Laguna, ang magtatanong po si kapatid na Reverend Remo, isa pong Iglesia ni Cristo. Sige po, kapatid na Reverend, pwede na po kayo magtanong sa kapatid na Eli. Tatanong ko lang po kung ano sa inyo si Kristo. Si Kristo para sa akin ay Panginoon. Panginoon ko si Kristo. 2:36 ng Gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Para sa akin, natatalastas ko yung sinabi ni San Pedro. Sabi niya, pakatalastasin. Hindi naman basta talastas lang, pakatalastasin. Ibig sabihin, laliman mo ng kaunti ang pagkatalastas mo. Na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Yung palang Kristo ay Panginoon. Yon. Ang katunayan, yan ay Panginoon na kasama na ng Diyos, hindi pa pinapanganak sa laman. Kasama na siya ng Diyos bilang Panginoon. Panahon pa ni David, hindi pa pinapanganak si Maria noon. Basahin natin ang 110 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayun, sinabi ng Panginoon, sabi ni David, sa aking Panginoon. So, dalawa ang Panginoon ni David. Yung isang nakaupo at yung isang pinauupo sa kanyang kanan. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sino ba yon? Colosas 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo,
ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo pala yung Panginoon na yon na nakaupo sa kanan ng Panginoong Diyos. So, dalawa ang Panginoong kinilala ni David, ang Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Diyos na Ama. Para sa akin, si Kristo, Panginoon. At kung siya'y Panginoon ko, naniniwala ko na siya ay Diyos. Gaya ng paniwala ni Tomas. Basahin natin ang 20:28 ng Juan. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ayun, sabi ni Tomas kay Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Ay, sabi ba ni Kristo, mali ka dyan, tao lang ako. Yung ba sabi ni Kristo? Basahin natin yung kasunod na talata. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Yun, hindi naman sinabi ni Kristo, ay mali ka dyan, tao lang ako. Hindi niya sinabing ganun eh. Sabi niya kay Tomas, sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka. Anong pananampalataya ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko, si Kristo, sabi niya. Sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakita, kagaya ni kapatid na Soriano. Gayon may sumasampalataya ng kagaya ng pananampalataya ni Tomas, na si Kristo ay Panginoon niya at Diyos niya. Bakit? Yun din kasi ang pananampalataya ng mga apostol, na si Kristo ay kanilang Panginoon at kanilang Diyos. Bakit? Sabi ni San Pablo, doon sa Galacia 1, versikulo 10. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ayun, sabi niya, yung ebanghelyong pinangangaral ko, hindi ayon sa tao, kaya ako hindi nagbibigay lugod sa tao, sabi niya. Ang binibigyan kong lugod ang Diyos. Kasi ang ebanghelyo na pinangangaral ko, hindi ko tinanggap sa tao, hindi tinuro sa akin ng tao, kundi tinanggap ko kay Hesukristo. Tao ba yun? Sabi niya nga hindi ko nga tinanggap ito sa tao, hindi tinuro sa akin ito ng tao, itong ebanghelyong ito. Tinanggap ko ito kay Hesukristo. Ano ibig sabihin? Hindi tao pagkakilala ni Pablo kay Hesukristo. Hindi siya tao. Siya'y Panginoon at Diyos, ang sabi ng mga apostol. Ngayon, kaya raw si Kristo'y tao dahil namatay, nagutom, nauhaw, napagod, natulog, etc. Tinuli. Kuminsan parang ginagawa pa nilang katatawanan. Yan na kan Diyos na tinutuli. Ang hindi naiintindihan si Kristo, nagkatawang tao. Hindi siya tao, nagkatawang tao. 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi ni San Juan, nagkatawang tao ang verbo. Ano ibig sabihin nagkatawang tao? Nagkaroon siya ng katawan na tao. Pero yung nasa loob ng katawan tao, tao ba yon? Basahin natin ang 5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, pagpasok niya ay sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi siya nag-umpisa rito sa lupa. Pagpasok niya sa sanglibutan, saan siya nanggaling?
Meron siyang pinanggalingan, hindi siya taga sanlibutan. Pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ay inihanda mo para sa akin. Ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Yung pumasok dun sa katawan na yon, na katawang tao, yung pumasok dun sa loob ng katawan tao, yung nanggaling sa langit. Kasi sabi, pagpasok niya sa sanglibutan. Bakit? Ang kanyang pag-iral, hindi nag-umpisa sa sanlibutan. Nung wala pa siya sa sanlibutan, umiiral na siya. Kaya nung pumasok siya sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Yun nga yung katawang ipinaglihi ni Maria. Yun yung tinuli, nagutom, nauhaw, namatay. Yun ay katawang tao. Kaya hindi siya tao, kundi nagkatawang tao. Kaya mababasa mo, sabi niya sa mga Hudyo, ako'y taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan. Bakit? Yun, ang nagsasalita yung katawan Tao naman talaga yung katawan May laman at buto yun Pero yung nasa loob ng katawan tao na yun yung anak ng Diyos na wala pang sanlibutan ay ipinanganak na ng Diyos. Basahin natin ang 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Bago pa pala naging sanlibutan ng sanlibutan, aking tinamo sa iyo ang kaluwalhatian. Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Sabi sa Biblia, the glory which I had with thee before the world was. Nasa past tense nga The glory which I had with thee before the world was. Ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ang liwaliwanag nun, hindi pa ginagawa ang sanlibutan, magkasama na sila ng Ama. Paano naging tao yan? Hindi pa nga ginagawa ang sanlibutan, magkasama na sila ng Ama. Kaya lang siya nagpunta sa sanlibutan para mangaral. Kaya pagpasok niya naman sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. At yun nga yung katawang tao. Kaya may mababasa kang tao, nagutom, nauhaw, etc., etc. Sa kanila, basta si Kristo, tao lang. Ganon. Kasi isa lang ang Diyos. Pagka naging dalawa, mali. Mali rin yun. Bakit? Bakit pwede si David, dalawa ang Panginoon? Ha? Mali ba kung halimbawa si Kristo yung Diyos? Anak ng Diyos yun Pag nanganak ang kalabaw, kalabaw ang anak. Pag ang Diyos ang nanganak, Diyos yung anak niya yung ang Diyos ang nanganak 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ipinanganak kita, sabi ng Diyos sa kanya. Ikaw ay aking anak. Ang nanganak mismo ang Diyos Hindi naman si Maria Yun talagang anak ng Diyos, yung Espiritu, na yun ang nagkatawang taong pumasok sa sanlibutan. Bago pa pumasok sa sanlibutan yon, ipinanganak na ng Diyos yon. At naipanganak na siya bago pa nilalangan sa sanlibutan. Basahin natin ang Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Maliwanag na ang sabi ng Biblia. Sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ibig sabihin, bago pa itinatag ang lupa, talagang may anak na ang Diyos, kasama ng Diyos sa eternity. Doon sa walang hanggan, magkasama na sila. Ang katunayan, 1:1-3. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos,
at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Waliwanag nang pasimula siya ang verbo sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos, di tao. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Kaya pala nagkaroon ng kahit anong mga nilalangan Diyos dahil nandun na siya. Nauna siya sa lahat ng ginawa. Nauna siya sa creation o sa paglalang. Paano naging tao yan? Kaya lang merong banggit na tao dahil nagkatawang tao. Kaya masasabi ko sa iyo, sa tanong mo kapatid, para sa akin, ano si Kristo? Para sa akin, siya Panginoon. Para sa akin, siya'y Diyos. Ano? Para sa akin, siya'y Diyos na nagkatawang tao. Para sa akin, anak siya ng Diyos. Para sa akin, siya'y bato. Sabi ng Biblia, siya ang bato na itinakwil ninyo, na nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. Si Kristo'y bato. Si Kristo'y puno ng ubas. Sabi niya, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Marami siyang salita sa Biblia. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Pwede maniwala ka siya'y puno ng ubas? Bakit naman siya tinatawag na uod? Ako'y uod. Binutas nila ang pa ako at kamay. Sabi nung uod. Dito uod naman siya. Basahin mo na nga kapatid na Daniel 22:6. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Si Kristo yan Sabi niya, ako'y uod at hindi tao, dinuwahagi ng mga tao, hinamak ng bayan, binutasan nila ang paa ko at saka ang kamay ko. Tapos yung kasuotan ko, hinapak nila, hinubaran siya. At kanilang pinagsapalaran ng aking kasuotan. Si Kristo yan Diyan sa talata na yan, siya'y uod. Doon naman sa isang talata, sabi niya, ako ang tinapay. Kung mo ba sinabi niya, ako ang tinapay, pandesal na siya. Ang daing klaseng tinapay. May tinapay na tawag sa atin, tasty. No? May tinapay na biskotyo. Maraming tinapay. Pero bakit si Kristo? Sabi niya, ako'y tinapay. Sabi niya, ako puno ng ubas. Sabi niya, ako'y tao. Ba't niya sinabi ako'y tao? Dahil talagang tao siya? Hindi. Nagkatawan tao siya. Ba't siya tinapay? Kasi pagkain siya. Bakit siya puno ng ubas? Kasi pinanggagalingan siya ng ubas. Kaya maraming simboliko si Kristo. Pero ang talagang kalagayan niya, nang pasimula ay ang berbo. Ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Tinatawag siyang anak ng Diyos, na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Kaya hindi tao yan, kapatid. Sana naunawaan mo. At maraming salamat po, Brother Eli. Salamat. Magsuri ka pa, kapatid. Makinig ka ng doktrina at makikita mo ang pagkakaiba.